Purihin ng Panginoon, magandang umaga po sa inyong lahat. Tuloy po natin yung ating pag-aaral sa unang Korinto chapter 15. Dito po tayo sa verse 25 na lang tayo. Sa verse 25. Hindi, 24 po pala. Sorry. 1 Corinthians chapter 15 mula verse 24 tayo hanggang 28. Basahin natin. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. Lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay ang paghahari sa Diyos Ama. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa lubusan niyang malupig ang lahat ng kanyang mga kaaway. At ang huling kaaway na lulupigin ay ang kamatayan. Sinasabi sa kasulatan na ang lahat ng bagay ay ipinasakop ng Diyos kay Kristo. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, hindi nangangahulugan na kasama rito ang Diyos, na siyang nagpasakop ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kung ang lahat ay naipasakop na sa kapangyarihan ni Kristo, maging si Kristo ay magpapasakop sa Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, upang ang Diyos ang siyang maghari sa lahat, that God may be all and all. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po muli sa umagang ito, sa inyong kabutihan at katapatan sa amin. Salamat po, O Diyos, sa 2 linggo na paglagi ko sa lugar na ito, na inyo kaming tinulungan, sinamahan. Kayo nanguna sa amin, O Diyos. Salamat sa pagpapatuloy ng inyong pagkilos sa puso ng mga tao. Panginoon, nadalangin ko po sa umagang ito, samahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu at pangunahan po kami sa aming pag-aaral. At hayaan niyo po na ang inyong salita at ang kalooban niyo lamang ang masunod sa amin. Nadalangin ko po yung mga kapatid ko na may mga pinagdadaanan, na nahihirapan, nalilito, nag-iisip ng tumalikod. Ama, sa oras na ito, abutin niyo nga po sila, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, abutin niyo nga po sila. At maramdaman nila na naririyan kayo at kayo ang kakalinga sa kanila, O Diyos. Salamat po sa inyo, Ama. Tinatanggap ko po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Basahin uli natin sa 24. Sabi po rito. At pagkatapos nito, darating ang katapusan, yung pagkatapos ng mabuhay na muli. Lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay ang paghahari sa Diyos Ama. There will come a time na yung kasi lahat ng kapangyarihan dito sa lupa, delegated lang yan ng Panginoon. Hinahayaan ng Panginoon ang tao sa kanyang gawa. Hinahayaan lang ng Panginoon yung mga authorities dito, yung anumang may leadership. Pero darating yung time, mawawala lahat ng mga leadership na yan, mawawala lahat ng paghahari, pamumuno, kapangyarihan, at makukuha ng Panginoon lahat yon. Pasusukuin ang lahat, tapos ibibigay niya, Ama, ito na. Kumbaga, walang matitira. Ngayon, maraming nagmamalaki. Ngayon, maraming nagsasabi, hindi namin kailangan ng Diyos. Ganyan. May mga tao na pinaiiral, batas militar. Yung mga bansa na may mga kanya-kanyang kapangyarihan, may kanya-kanyang kayamanan. Mawawala lahat yan. Malulupig lahat yan. Bago natin ituloy basahin yan, basahin natin yung Pilipos chapter 2. Dito tayo sa verse 9. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya.
Listen, mga kapatid, ang Panginoong Hesus ang sinasamba ron. Lahat raw na nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. Kung hindi pa kayo sumasamba sa Panginoong Hesus, get on the bandwagon. Sumama na kayo. Sinasamba ang Panginoong Hesus. At kikilalanin ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Palagi yan, hindi mawawala ang Diyos Ama dyan. Talagang, they are one. Okay. So, darating yung time na yon na everyone will recognize, every knee shall bow, every tongue will confess. No, lahat ay luluhod sa pagsamba at sasambahin ng Panginoong Hesus. Ngayon, balik tayo sa unang Korinto 15. Yung binabasa natin. Sabi rito, verse 25, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa lubusan niyang malupig ang lahat ng kanyang mga kaaway, at ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Kalaban pala yung kamatayan. Na-imagine nyo ba isang mundo na walang kamatayan? Isang lugar na walang kamatayan? Kasi yung kamatayan, kagaya ng sabi ko kahapon, resulta ng kasalanan yan eh. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo. Nung dumating ang Panginoong Hesus na neutralize yung resulta ng kasalanan, yung kamatayan, mawawala na yon. Oh wow. Napakasarap niya. Tapos, ganito mangyayari. At ang huling kaaway na lulupigin ang kamatayan. Dito tayo sa verse 28. At kung ang lahat ay naigpasakop na sa kapangyarihan ni Kristo, maging si Kristo ay magpapasakop sa Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan upang ang Diyos ang siyang maghari sa lahat. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, pasusukuin ng Panginoon. Tapos, babalik, Ama, ito na. Now, don't mistake that. No, kita nyo na, si Jesus, wala yan. Ibibigay niya lang sa Ama, ang Diyos na yan. No. Listen, huwag niyong isipin na ang ibig sabihin nito ang Panginoong Jesus hindi Diyos o wala siyang paghahari. No. Ibibigay niya sa Diyos Ama lahat. Tapos, saan ba nakaupo ang Panginoon? Nandun rin siya sa tabi ng Ama. Kasama rin siya doon. Sige papatunayan ko sa inyo. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang Diyos Ama kung paano magsalita tungkol sa anak. Puntahan natin yung Hebreo chapter 1. Hebreo chapter 1. Tignan muna natin. Verse 3. Hebreo chapter 1 verse 3. Ganito sabi. Sa Kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos, at kung ano ang Diyos, ay ganoon din siya. Ang Panginoong Hesus ang tinutukoy dyan. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Nandun din ang Panginoong Hesus, kaya wag nating iisipin na pagka napasuko na ng Panginoon ng lahat at ibinalik sa Ama ang kaharian, wala na siya. Ayan na Ama, alis na ako, hindi na kailangan dito. Hindi. They share this. Teka, pero tuloy muna tayo magbasa. Dito tayo, Hebreo pa rin tayo, chapter 1. Dito tayo sa verse 8. Sabi rito, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatuwiran. Pagka sinabing ang kaharian mo'y magpakailanman, natatapos ba yon? O teka muna po, Pastor. Akala ko ba binalik ng Panginoong Hesus sa Ama para ang Diyos Ama ang maghari sa lahat? Oo, iisa lang sila. They share that Kaya pagka ibinigay ng Panginoong Hesus sa Ama, lahat ng sa Ama ay sa Panginoong Hesus din. Sakop din siya noon. Mamaya papakita ko sa inyo. Ito pa. Verse 9, kinalugdan mo ang gumawa ng matuwid at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama.
Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos. Ano ba ito? Parang nakakalito. Para sa tao. Bakit? Tinatawag ng Ama ang anak na Diyos, pero ang anak, tinatawag niya rin ng Diyos na Diyos. Ang Ama na Diyos. Oo, kasi pantay nga eh. Co-equal nga sila eh. Ito pa. Verse 10. At sinabi pa niya sa kanyang anak. No? Ang Ama, nagsabi doon sa anak, sa simula, ikaw, Panginoon. Sino nagsalita ron? Ang Ama. Sinabi niya sa anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit. Titiklupin mo ang mga ito tulad ng isang balabal at papalitan tulad ng damit. Ngunit hindi ka magbabago at mananatili kang magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Now, balikan natin yung yung unang Korinto 15. Kasi kahapon, tinapos na natin yung 1 Corinthians kaya lang, naiwan natin ito, hindi natin natapos ito. Tapos meron pang isa tayong babalikan dito bago tayo matapos sa 1 Corinthians. Tuloy pa tayo rito, no? Sa verse 28, at kung ang lahat ay naipasakop na sa kapangyarihan ni Kristo, maging si Kristo ay magpapasakop sa Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan upang ang Diyos ang siyang maghari sa lahat. Ngayon, tingnan natin yung verse sa Revelation, pahayag. Babasahin natin yung chapter 21 at chapter 22. Ito yung wakas natin eh. Ito na yung kahuli-hulihan eh. Tignan ninyo ha. How does it look there? Sa pahayag, chapter 21, Revelation chapter 21, verse 1. Ganito sabi. Pagkatapos nito, pangitain nito ni Juan, nakikita niya yung wakas. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. So mawawala na ang lahat. At sabi ng Panginoon, makakapiling ko sila. Ako ang magiging Diyos nila. Now, laktaw tayo sa verse 21. Pahayag chapter 21 verse 21. Revelation chapter 21 verse 21. Hanggang 23 po babasahin ko. Sabi rito, perlas ang 12 pinto. New Jerusalem po ito, no? Kung gusto nyo malaman yung kompleto, basahin nyo lang tuloy-tuloy. Linilaktawan ko lang. Perlas ang 12 pinto dahil ang bawat pinto ay yari sa isang malaking perlas. Mga pangunahing lansangan ay puro ginto na kasilinaw ng kristal. 22. Ito yung tutok. Wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon dahil ang pinaka-templo ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. Magkasama ang Panginoon at saka ang Diyos Ama, no, na templo doon sa New Jerusalem. Tuloy tayo. Verse 23. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan sa lungsod dahil ang makapangyarihang Diyos ang nagbibigay liwanag at ang tupa ang ilaw doon. So, patas, di ba?
Tuloy natin, chapter 22. Verse 1. Chapter 22, verse 1. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay kasing linaw ng kristal at dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng tupa at umaagos sa gitna ng pangunahing lansangan ng lunsod, the throne of God and of the Lamb. Magkadikit yon. Hindi po initsupwera ang Panginoong Jesus. Magkasama sila. Verse 3. Walang anumang isinumpa ng Diyos na makikita roon. Naroon ang trono ng Diyos at ng tupa at sasambahin siya ng mga lingkod niya. Nandoon ang trono ng Diyos at ng tupa. Tignan ninyo. Tuloy pa natin pagbasa, chapter 22 rin. Verse 7. Sinabi ni Jesus, malapit na akong dumating. Mapalad ang mga sumusunod sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Verse 12. Sinabi pa ng Panginoong Jesus, makinig kayo. Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin, ang una at ang huli, o ang simula at ang katapusan. Siya ang darating at inangkin niya. Teka muna, kung hindi pantay ang Panginoon sa Ama, hindi niya aangkinin yan. Pero inangkin niya, ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin ang una at ang huli o ang simula at ang katapusan. Now, mga kapatid, palagay ko naman kung mali ang Panginoong Jesus dyan, kinorek siya ng Ama. Teka, anak, maghunos dili ka. Mas mataas ako sa iyo. Ako lang ang Alpha at Omega. Hindi. Ang totoo, umpisa pa lang ng Revelation, sinasabi na ng Panginoon yon na siya ay panimula at wakas. Dito tayo sa Revelation chapter 1. Dito tayo sa verse 17. Revelation chapter 1 verse 17. Pahayag chapter 1 verse 17. Nang makita ko siya, kasi yung mga naunang talata, nakalagay doon yung itsura ng Panginoong Jesus na nakita ni John. Now, pagdating sa verse 17, nang makita ko siya, napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang katapusan. Ako'y buhay magpakailanman, namatay ako, pero masdan mo, buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Yan ba sasabihin ng hindi Diyos? Ba hindi? Aangkinin ba ng Panginoong Jesus yan kung hindi siya kahanay ng Diyos? Kung hindi siya katapat ng Panginoong Diyos, ating Ama? Hindi. Pero, nasa kalangitan, ipinapahayag ng Panginoon. Hindi lang ang Panginoon na nagpahayag niyan. Makikita rin natin sa Biblia. Doon din, sa Revelation, ang pagkapantay nila sa pagpupuri ng mga tao. Dito tayo. Sa chapter 5. Chapter 5. Dito tayo sa verse verse 8. 7 na lang. Verse 7. Pahayag, chapter 5, verse 7. Bakit ko binabasa itong mga nakalagay sa pahayag? Kasi ito na yung huli. Ito na yung wakas eh. Gusto kong patunayan sa inyo yung sinabi sa 1 Corinthians na at kahit ang Panginoong Hesus ay susuko, isusuko niya sa kaharian, yung kaharian sa Ama, para ang Diyos na ang maging lahat sa lahat. Listen, kasama pa rin ang Panginoon doon. Iiwanan niya na hindi na siya magiging Mesyas, hindi na siya yung alipin, natapos niya na yung katubusan ng mga tao.
Kaya nga sabi sa Hebreo chapter 1, matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa trono sa kanan ng Diyos. Bumalik na siya doon sa original. Kaya nga, binasa ko sa inyo yung mga talata na nagpapakita ng ano siya sa original, kapantay ng Ama. Dito tayo, verse 7 tayo. Lumapit ang tupa sa trono at kinuha niya ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo roon. Nang kunin niya iyon, lumuhod sa harap ng tupa ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na namumuno at sumamba sa kanya. Mga kapatid, sa kalangitan na to, palagay ko naman yung mga tao sa langit, yung mga naroroon, hindi na nagkakamali. Sino man sila. Bawat isa sa kanila ay may hawak na gintong sisidlan na puno ng insenso na siyang panalangin ng mga pinabanal. May alpa rin silang tinutugtog at umaawit sila ng bagong awit na ito. Kayo po ang karapat dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito dahil kayo ay pinatay at sa pamamagitan ng inyong dugo, tinubos nyo ang mga tao para sa Diyos. Ang mga taong ito ay mula sa bawat angkan, wika, lahi at bansa. Ginawa nyo silang mga hari at mga pari upang maglingkod sa ating Diyos at maghahari sila sa mundo. Now, verse 11. Nakita ko at narinig ang tinig ng libo-libo at milyon-milyong mga anghel na nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang at sa 24 na namumuno. Umawit sila ng malakas. Lahat ng mga anghel doon, libo-libo, 10,000 times 10,000. Ang tupang pinatay ay karapat dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan. At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sa dagat na umaawit. Lahat ng nilalang ay umawit. Nagsabay-sabay sila. Heavenly, earthly, the sea, lahat na, chorus na ito. Ito yung inawit ng lahat. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan magpakailanman. Sumagot ang 4 na buhay na nilalang, Amen. At lumuhod ang mga namumuno at sumamba. Meron ba kayong mababanaag dyan ng hindi pagkakapantay? Wala. Ang makikita natin dito, obvious na obvious, ipinamumukha sa atin yung katatayuan ng Panginoon. Listen, mga kapatid, nagpakababa na ang Panginoon. Ibinaba niya kanyang sarili, nagkatawang tao siya. Huwag naman natin siya panatiliing ganun. Ginawa niya na yon no iniligtas niya tayo. Pero nung matapos na yung kanyang trabaho na pagliligtas, abay balik siya do sa kanyang dating kalalagayan. Kaya nga, nung nanalangin ng Panginoon, sa John chapter 17, lapit na tayo matapos Sa John chapter 17, nung manalangin ng Panginoon, ganito sinabi niya. Pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na ito, tumingala siya sa langit. Verse 1 ako mag-uumpisa. John 17 verse 1. Tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ako na iyong anak para maparangalan din kita. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para mabigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. Huwag nating isipin dito, binigyan lang naman siya. Correct. Nung naririto ang Panginoon, namuhay siya na kagaya natin. Kaya nga, yung authority, ibinigay pa sa kanya na Ama kasi hinubad niya yung kanyang karangalan, yung kanyang kadakilaan bilang Diyos. At nag-anyong alipin na naging tao kagaya natin. Kaya wag nating mamaliin yung ginawa ng Panginoon na pagpapakasakit alang-alang sa atin. Verse 3. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, na makilala ka ng tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. Kita nyo, ang Diyos Ama lang ang tunay na Diyos.
Correct. Dahil nung time na yon, bumaba rito ang Panginoong Jesus para ipakilala ang Ama. Nagkatawang tao siya, hindi para ibida yung sarili niya. Nagkatawang tao siya para itanghal yung Ama. Lagi niyang ibinibida ang Ama. At gusto niyang mailapit tayo sa Ama. Kaya nga sa The Lord's Prayer ang panalangin, gusto niyo matuto mag-pray? Ganito sabihin niyo, Ama namin. Idinikit talaga tayo at pinakilala talaga ng Panginoong Jesus ang Ama. Hindi siya dumating dito para pantay na pantay lang kami. Diyos din ako at kaya sambahin niyo rin ako. Hindi. Kaya nga inuna ko nang basahin sa inyo Nung bumalik na ang Panginoon sa kalangitan, sinasamba na siya, pinupuri na siya, ipinapahayag na siya at pinaparangalan kagaya ng sa Ama. Verse 4. Tignan niyo yung verse 4. Pinarangalan kita rito sa lupa dahil natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Ayan inuutusan lang siya Hindi sila pantay. Listen. Nagpakababa ang Panginoon at sumunod siya hanggang sa kamatayan. Pruin ang Panginoon. Para sa atin yun. Verse 5. Kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo. Ipagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa man nilikha ang mundo. So, ibig sabihin, bago nag-umpisa yung And God said, let there be light. Bago nag-umpisa yon, nandoon ang Panginoon, dala-dala yung kanyang karangalan kasama ng Ama at siya ay Diyos din. Kaya nga sabi sa sa John chapter 1, kaya nga sabi ron? Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya binabanggit yon. This is His original state. Kinakatok tayo ng katotohanan. Hello, mga tao, gumising kayo. Ito yung original na katatayuan ng Panginoong Jesus. Hindi Jesus ang pangalan niya, hindi Kristo. Siya'y tinatawag na salita ng Diyos. Logos. Siya ang berbo. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang salita, ang pinagmumulan ng buhay. At ang buhay na ito'y ilaw dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. Alam niyo ba kung gaano katindi yan? Kasi first day pa lang may liwanag na Pero yung araw at buwan, nilikha yun ika-5 araw pa Mag-imagine nga kayo ng liwanag na walang araw. Kaya niyo ba mag-imagine nun? Pagka bumabagyo, wala pong araw, madilim, natakloban ng ulap. Nandyan lang yung araw. Sumakay ka aeroplano, doon ka sa ibabaw ng mga ulap, makikita mo, ayun pa rin yung araw. Pero pag nasa baba, walang araw, madilim. Kahit nasa taas ka, tanggalin mo yung araw. Pero pagka nagsinag ng kaluwalhatian ng Panginoon, magliliwanag pa rin. Ito yung pinapahayag rito. Ang salita ang pinagmumula ng buhay. Oh, wow. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Sinisigaw ng katotohanan ng salita ng Diyos kung sino ang Panginoong Jesus. Ang salita ang pinagmumula ng buhay. At ang buhay na ito'y ilaw dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ganyan na muna tayo. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Manangan tayo sa Panginoon. Kaya nga ang Panginoong Jesus ang may kapangyarihan na talunin ang kamatayan. Kaya nga siya ang may authority na wakasan lahat ng kasalanan sa mundo. Pasukuin yun lahat ng mga authority rito. At kahit yung hindi naniniwala sa Diyos, sino man yan, darating yung time, magpapahayag rin sila. Aamin na kami. Si Jesus ay Panginoon. Totoo nga, King of Kings and Lord of Lords nga. Makikita ng lahat yung karangalan ng Panginoon. Pero mapalad kayo kung ngayon pa lang, wala pa tayo sa kalangitan, ngayon pa lang, taglay-taglay mo na yung katotohanan na yan. What a blessing.
na maranasan yung katotohanan ng Panginoon. Siya ang ating liwanag, siya ang ating ilaw. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. At pasalamatan natin ang Ama na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanyang bugtong na anak na yan ay hindi na mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Whoever has the Son has life. Kung sino ang meron ng anak ay may buhay. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Napakabuti nyo, napakadakila. Purihin ang inyong banal na pangalan. Sa pong karangalan ang makita ang inyong katotohanan at mapag-usapan, O Diyos, ang mga nakasulat sa inyong aklat. We give you glory, we give you honor. Ngayon, pinag-uusapan lang namin at pinag-aaralan. Pagdating ninyo, makikita namin ang mukhaan. Kaya't salamat po sa inyo, Panginoon. Patibayin niyo po ang inyong mga anak sa pamamagitan ng inyong mga salita. Sa inyo po ang papuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Alam nyo, bago ko ikat ito, no, at binabati ko si Pastora, si Mrs. ko po, I love you, diyan sa Taiwan. May nagtanong, Pastor, ang dami nyo nabasa sa Revelation. Ang Holy Spirit, hindi nyo nabasa na nasa trono, nasa Mag-intay na lang tayo doon. Ang Panginoong Jesus nga at ang Ama, may mga nagtatalo-talo na, hindi na matanggap yung pagkapantay nila. Isa pa, ang banal na Espiritu ay naririto sa lupa para tulungan tayo na makita yung naroroon. Hayaan nyo, pagdating natin doon sa kaluwalhatian, maiintindihan ng lahat. Pati ako, maiintindihan ko rin dahil ang kaunawaan natin ngayon ay para lang tumitingin sa malabong salamin. Pero darating ang panahon, magiging sakdal yung ating kaalaman. Ano pa yung sabi sa Biblia? Magiging kagaya niya tayo dahil makikita natin kung sino talaga siya. God bless po sa inyo. To God be the glory. At patuloy niyo ipag-pray yung isang church sa Teka, hanapin ko yung binanggit sa akin yung pangalan ng pastor sa Spain. Yung mag-a-anniversary na church doon. Ano ba yung pangalan ng pastor nila? Nivy Von Simon, yung pangalan ng kanilang pastor. Napakabata, 23 years old lang. Ano yung pangalan ng kanilang church? Jesus is, saan na ba yun? Ang ganda. Christ, the way of salvation. God bless sa inyo dyan sa Spain. Christ, the way of salvation. Sa ano nga po yung pangalan ng lugar? Hindi ko na makita kung saan. Basta sa Spain yun. Abangan nyo na lang. Siguro Lunes or Martes ipopost ko yung mga picture na anniversary nila. Ganda-ganda ng kanilang mga hinahanda. Christ, the way of salvation sa Malaga, Spain. God bless po sa inyo. At pwede pa rin po kayo, yung mga gustong sumama sa camp sa Baguio, i-message nyo lang si Pastor Jim. To God be the glory. Sige po, tama na. See you tomorrow po.